Hey guys! Welcome back sa aking channel. This is Master Renz. So sa video ito, manonood tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pinamagatang Top 5 Ghosts Korang Camera. Hindi matahimik na kaluluwa. Uy, mukhang creepy to ah. So mag-subscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. Saka syempre, mag-subscribe din kayo sa akin channel na Master Renz para lagi tayong magkasama sa panonood. So wag na natin patagalin to. Let's go sa go! Uy, t-shirt. Forward natin. Eh, wala ni ano? Wala ni opening nila. Top 5 Ghosts Caught on Tape. The Passerby. Habang natutulog pa ang lahat, si Dane Morgan ay naghahanda na para pumasok sa kanyang trabaho. Tahimik ang paligid at wala ding ibang tao pa ng mga oras na yun. Habang siya ay papunta sa kotse, may nakuhaan ang CCTV niya na nagbigay ng takot sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga paranormal pero napaisip siya dahil sa videong ito. Ayun no. Ito ko agad. Habang siya ay naglalakad patungo sa kotse, bigla na lang lumabas ang transparent figure ng lalaki mula sa damuhan. Ang kamukha niya. Ito ay mabilis na nagmanifest at mabilis din naglaho. Parang ginaya ng entity ang galaw ni Dane pero ito ay patungo sa kabilang direksyon. Walang kahit sinong tao ang nasa paligid niya, kaya sino o ano ang nakita sa camera niya? Is it a ghost or a reflection? Nagpatuloy pa din si Dane sa kanyang ginagawa dahil hindi pa siya aware sa nangyari sa kanya ng mga oras na yun. Ano sa tingin mo ka-Goosebump? Ikaw na ang magpasya sa iyong nakita. Tingin nyo, multo or reflection? The Burning Man. Ang susunod na video na inyong mapapanood ay nanggaling kay Mario Ramsey. Isang trahedya ang kanyang nasaksihan nang masunog ang ilalim na bahagi ng gusali sa tapat ng tinitiran niya. Katulad ng iba, kapag may ganitong mga nangyayari, ang unang gagawin nila ay maglabas ng cellphone at i-record ang nagaganap sa harapan nila. Ngunit habang siya ay nagre-record, may nakita siya na siguradong nagpatayo sa mga balahibo niya. Sunog. Nakalagay. May tao ah. Itinutok ni Mario ang camera sa bintana sa ilalim ng gusali. Malaki na ang apoy at unti-unti na nitong kinakain ang nasa paligid niya. Ngunit nakita mo ba yon? Habang nakatutok ang camera sa bintana, isang silhouette ng lalaki ang lumalapit sa bintana. Parang nakita niya si Mario na nire-record ang nangyayari. Ang silhouette figure ay parang nasusunog din. Maya-maya pa, bumagsak ang nasusunog na imahe ng lalaki at dito na nakat ang video. Sinubukan kong alamin kung saan sa Mexico nangyari ito at kung may namatay ba sa sunog. Unfortunately, madaming kaso ng sunog ang naganap sa kanila at hindi ko mahanap ang mismong balita sa gusali na to. Ano kaya ang nakuha ni Mario? Ito ba ay kaluluwa ng taong humihingi ng saklolo hanggang sa kanyang huling hininga? Kayo na ang bahalang humusga. Di kaya yun sa X-Men? Sa Fantastic Four ba yun? Yung si Human Torch? Baka siya yan. Muddy Road. Makikita sa video na ito ang grupo ng mga kalalakihan na tinutulungan ng isang truck na makadaan sa maputik na bahagi ng daan. Ito ay nangyari sa Mexico. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa logging company. Kinukuhaan nila ang proseso ng kanilang ginagawa. Pero may nahagip ang camera nila na wala sa lugar. Lalabas? Ayun!
Habang sinusubukan nilang idaan ang malaking truck sa maputik na daan, makikita ang paglitaw ng isang babaeng nakaputi sa likod nito. Ito ay may mahabang buhok at nakasuot ng mahabang gown at hindi rin gumagalaw. Kakaiba ang suot nito kumpara sa mga lalaking nasa paligid niya. Sa simula din ng footage, bago i-zoom in ang video, hindi mo makikita ang babae. Pero pagbalik ng camera sa bahaging yun, bigla na lang lumitaw ang figura. Ano nga kaya ang nakuhaan nila sa camera? Ito kaya ay ligaw na espiritu na nagkaroon ng malagim na trahedya sa lugar na yon? Kayo na ang bahalang magpasya. Babaeng lumubog sa putikan. Yun yung nakuhanan niya. Daughter's Mimic. Ang susunod na video ng inyong mapapanood ay pinost ni Brandy sa kanyang TikTok. Isang gabi habang ang asawa niya ay natutulog sa kanilang sala, nakita niya ang pagbukas at sindi ng ilaw sa kwarto ng anak nilang babae. 2:00 na ng madaling araw yon kaya akala niya ay gising pa ang anak nila. Ganon pa man, inilabas niya ang kanyang camera para videohan ang nangyayari. Ito ang kanyang nakuha. May sisilip. Ayun, may sumilip. Nakasara ang kwarto ng anak niya. Bigla itong bumukas ng bahagya at namatay ang maliwanag na ilaw sa kwarto. Pagkatapos noon, isang maputing mukha ang sumilip mula sa kwarto. Sabi na eh. Habang unti-unting nawawala ang mukha, unti-unti namang nagmamaterialize ang dark apparition sa mismong harap niya. Makikita sa harapan ng kwarto ang paglabas ng maitim na anino. Mas kapansin-pansin ang binti nito na humaharang sa ilaw na nanggagaling sa kwarto. At maya-maya pa, ito ay nawala na. Ano sa tingin mo ang nakuhaan sa video ng asawa ni Brandy? Ito nga kaya ang mimic ng anak niya? Ikaw na ang humusga. Paranormal Session. May mga grupo ng mga tao na nagbabayad para makapunta sa isang haunted place at ma-experience ang mga paranormal activities. During the tour, iikot kayo ng guide sa mga aktibong parte ng bahay para kumuha ng mga pictures at mag-video. Sa huling parte ng haunted tour na to, magsasama-sama ang grupo para sa isang session kung saan may kasama silang medium para makipag-communicate sa mga espiritu o elemento sa bahay. During the session, ito ang nangyari. Uy! Gumagalaw. Uy! Habang ang grupo ay nagsasagawa ng kanilang session, bigla na lang gumalaw ang metal rod sa likod ng medium. At di nagtagal ito ay umangat at bumagsak malapit sa kanya. Dahil sa nangyari, nagulat ang lahat at ayon sa post, dali-dali nilang pinuntahan ang CCTV recordings para makita ang nangyari. Ano kaya ang dahilan para gumalaw ang metal rod? Is it a work of a spirit or staged act? Whatever the reason may be, kung may witness mo to personally, staged man o hindi, nakakatakot pa rin. Pero sa huli, ano sa tingin nyo? Real or hoax? Ikaw na ang humusga. May i-edit yun. May dayain. May dayain yun na. May dayain. Mukhang legit yun. So yun. Tapos din. So, subscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. Saka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz para lagi tayong magkasama sa panonood. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.